Baste Duterte itatakwil na nga ba ng mga taga Mindanao dahil sa kanyang kaduwagan? Pag-usapan po natin ito. Hello guys, what's up? Ito, matinding usapin pa rin po. Ito ngayon mga sangka, itong patungkol po sa pag-atras ni Baste Duterte sa boxing. Pero alam nyo guys itong si Torre, kahit po pala aatras itong si Baste, tuloy pa rin po ang kanyang preparation sa boxing. Talagang desidido siya na matuloy itong mga sangkay. Pero ayun na nga po, may nakita po tayong post na mukhang ayon po dito mga sangkay sa pasabog. Itong si Baste Duterte ay nakakahiya, sa tribo ng mga Mindanaoans. Dahil alam niyo naman mga taga Mindanao, mga sangkay, mga matatapang yan. Pero ewan ko anong nangyari dito kay Baste. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, road to 2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga mga sangkay, masyadong mainit itong usapin ngayon patungkol po kay Baste. Ngayon, may nabasa po tayong post. Kasi, alam nyo, ang totoong matapang, hindi mo na kailangan makipagkondisyonan. Kasi si Torre, wala pong kondisyon na inilatag. Ang mayroon lamang po doon, pagpapalawak ng boxing nila, which is naging charity boxing match. Walang kondisyon kasi malayo ang pagkakaiba ng kondisyon eh. Ang kondisyon, may hinihiling ang kampo, kagaya ng ginawa ni Baste. Nalalaban lang ako kapag ganito ang ginawa mo. Walang ganun si Torre. Kahit ulit-ulitin mo ang video, wala pong ganun. Pero si Baste ang mayroong ganyan. Lalaban lang ako kapag ginawa nyo to. Tawagin mo yung amo mo. Diba? Well, ngayon mga sangkay, eto na. Basahin po natin yung post. In Mindanaoan and Visayan tribal cultures, challenging someone to a duel or a fight to settle differences wasn't taken lightly. It was a serious and solemn act. Ito na Once the challenge was accepted, the warrior was expected to show up and fight with courage, no matter how skilled their opponent was. Ganito po ang mga Mindanaoan, mga Bisaya, mga sangkay. At alam nyo, itong si Baste at saka si Torre ay parehas po, nag-migrate lamang po sa Mindanao. Pero parehas po silang Bisaya. Okay? Kahit kami, matatawag pa rin po kaming Bisaya, part po ng mga Waray, mga sangkay. But purely, Waray. Pero ang Waray is part pa rin po yan ng mga Bisaya. Kahit po yung mga taga Iloilo, yung mga Ilonggo, bahagi pa rin po yan ng mga Bisaya. Ngayon, mga sangkay, parehas silang nag-migrate sa Mindanao. Pero iba na po kasi pag pinag-usapan dito, yung pagiging isang Mindanaoan. Kasi kultura po nila, hindi po yan umaatras sa laban. Without any excuse, di ka dapat magbaback out. Sabi dito, backing out, making excuses, or only agreeing to fight under certain conditions was seen as a great dishonor to both clan and tribe. Sabi po dito mga sangkay, ang pagbaback out, pag-atras at paggawa ng mga excuse, mga sangkay, para lamang po mag-oo sa isang laban at maglatag ng isang kondisyon ay isa pong napakalaking kahihiyan sa tribo. Ito yung ginawa ni Baste, mga sangkay, di ba? Talagang klarong-klaro po yun na nakakahiya sa mga Mindanaoan.
Kasi pag sinabi, ako marami akong kilalang mga taga Mindanao. Matatapang. Pero nagulat ako dito, mga sangkay. Wala pong walang bayag. In fact, sabi po dito, a warrior who refused could be punished by their own people. They might be, itong pinakamatindi, executed, kicked out of the tribe, or even sold into slavery. Pwede nga po, mga sangkay. Isa sa mga parusa po pala nito is ipatumba, i-kick out, o itapon, palabas sa kanilang tribo, or ibenta, mga sangkay, para maging alipin. Tapos ito pa, mga sangkay, tattoos are among warriors weren't for fashion or showing off. They were sacred, and had to be earned through bravery and real accomplishments in battle. Each tattoo told a story of the warrior's courage and valor, and it reflected their status within the clan and tribe. Oh. Ngayon, kamusta yung tattoo ni Baste, mga sangkay? Sabi ko nga, buray na lang yan. Nakakahiya yan eh. Kitang-kita pa naman yung tattoo mo, tapos duwag ka pala. Oh. Diba, mga sangkay? Sagrado daw, mga sangkay. At kailangan mong ma-earn itong tiwala sa'yo, o kailangan mong patunayan na ang clan o ang isang tribe kaya mong ipagtanggol at hindi mo ilagay sa kahihiyan. Kahit po yung mga tattoo pala, mga sangkay, ito po ay, sabi doon, sa kanila, may mahalagang mensahe po ito ng pagiging matapang. Ngayon, mga sangkay, nangyari, nagmatabang ba si Baste? Wala, mga sangkay, diba? Nakita naman po natin. Nakita ninyo, diba? Kung paano naduwag si Baste. Bragging wasn't admired either. In fact, it was seen as a sign of weakness. Ito na, mga sangkay. Real warriors didn't need to talk themselves up or look down on others, even their opponents. They let their actions speak for them through what they did in battle, not what they said. Kaso nga lang ito, mga sangkay, nauna po yung yabang eh. Diba? Nauna po yung yabang. Yung sabi pala dito, mga sangkay, yung putak ka ng putak at nang da-down ka ng kapwa mo instead na humarap ka sa battle, isa po yan, mga sangkay, kahinaan. Senyales ng kahinaan ng isang tao. Lalong-lalo na kung ikaw ay taga Mindanao. Diba? Mga taga Mindanao, mga sangkay, mga matatapang. Tapos si Baste, anong nangyari? Diba? This is what true Bisaya warriors stood for. Bravery, no matter the odds. Not cowardice or excuses, especially if you were the one who issued the challenge in the first place. Yun. So, ganito daw po ang tunay na Bisaya na mandirigma. Ganito daw po tumayo. Matapang, kahit ano po ang sitwasyon. Hindi po duwag, hindi gumagamit ng excuses. Lalong-lalo na kung ikaw ang naghamon. Di ba nga po, si Baste ang naghamon. Ito pala silang dalawa, mga sanggay. Galing pala ito sa magkaibang lugar. Si Baste, pamilya ni Baste, galing sa Cebu. Nag-migrate lamang po sa Mindanao. Tapos itong si Torre, galing din po ang kanyang pamilya sa Iloilo. Ngayon, parehas po sila, mga sangkay, isa pong Ilonggo Parehas po sila nag-migrate sa Mindanao.
So, sa madaling sabi, inampun po sila ng mga taga Mindanao. So, expected na matapang na dapat ito si Baste. Ngayon, mga sanggay, ang nagpakita ng tunay na tapang ng isang Bisaya na Mindanawan ay si General Torre. Hindi po si Baste. Si Baste, mga sangkay, puro reason, puro hamon, tapos puro kondisyon. So, dito lumalabas, mga sanggay, na si Torre po, si General Torre lamang ang mayroon pong bayag. At mayroon pong, kumbaga, pwedeng i-honor ng mga Mindanawans na matapang. Hindi po tulad dito kay Baste. Kaya nga po ang tanong dito, si Baste nga ba ay itatakwil na ng mga taga Mindanao o kinahihiya na ng mga taga Mindanao? Kasi, ang pagkakalam ko talaga, pag taga Mindanao ka, matapang ka. Hindi ka duwag. Anong nangyari kay Baste? Diba? Kung totoong matapang ka, Baste, haharap ka sa linggo. Yun lang yun. Kung totoong matapang ka, huwag kang mag-mention ng kahit anong kondisyon dahil ikaw ang naghamon. Diba? Naghamon ka eh. Matapang ka, diba? Tsaka ipakita mo yung lakas ng isang taga Mindanao. Parehas kayo ni Torre, taga Mindanao. Si Torre, mga sangkay, itong si Baste, galing po sa Cebu. Sa Lapu-Lapu, yung kanilang bayani doon, mga sangkay, si Lapu-Lapu, di ba? Matapang din po yun. Si Torre naman, galing po sa Iloilo. Sa Tigbawan. At Dumangas Towns. Nag-migrate siya, mga sangkay, no? Sa Mindanao. Both of you, dapat magpakita ng tapang eh. Kaso nga lang, ang nagpakita dito ng tapang, si Torre lang. Kanina nga, mga sangkay, nakita pa po sa video na nagja-jogging po sa gitna ng ulan. Sabi pa po ng caption, ulan ka lang, si Torre ako. Ang tingin ko dito, natakot po talaga si Baste. Natakot siya kasi boksidor pala talaga itong si Torre noon. At maskulado pa rin hanggang ngayon. So ngayon, ito lang ang masasabi natin. Mahinang nilalang itong si Baste. Ang dito, mga sanggay sa kanilang dalawa, ang tumayo na Mindanawan na matapang ay si General Torre. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.